Kami po sa mga nanonood ngayon, nagsasabi, nagtatakipan. I hope not. Pero parang ganun po ang dating sa maraming mga manonood ngayon. Totoo nga naman, pagka pulis ang involved, medyo binibaby. Sumuko na ang itinuturo ng mga witness na isa sa dumukot umano kay Catherine Camilon, na si Jeffrey Jepoy Magpantay. At nang malaman ng mga magulang ni Catherine, agad-agad silang sumugod sa police station kung saan sumuko si Jeffrey Magpantay. Pero hindi sila hinarap nito. At ayaw magsalita si Jeffrey Magpantay, kaya muli nila itong inilapit kay Raffy Tulfo. Agad-agad itong inaaksyonan ni Raffy Tulfo. At agad na tinawagan ang isang police major na kung saan mismong sumuko si Magpantay. At dito na uminit si Raffy Tulfo sa kanya nalaman na binibebe pala ng mga kabaro si Magpantay. At gusto ni Idol Raffy Tulfo na isalang sa lie detector test si Magpantay. At ito ang buong video, panoorin natin. Okay, kausapin na natin si Major. Major, magandang hapon po, sir. Yes po, Senator. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon. Major, lumutang po pala or pumunta dyan sa inyong stasyon itong person of interest na driver bodyguard ni Major ni Major Alan De Castro, yung isa sa mga primary person of interest. Ano pong sinabi sa inyo nitong si Jepoy? Ayun po, Senator, ang kanyang sinabi lang po talaga ay pumupunta po na sa amin para ipakita po na willing po siya makipag-cooperate at isubmit po sa kanya yung kanyang sarili para sa legal process po ng kanyang kaso. Okay, pero bakit daw po siya nagtago after the incident? Nung pinaghanap po siya for some time, di ba nawawala siya? Anong reason na binigay niya, ba't siya nagtatago? Senator, pagdating po sa mga iba pong issues po tungkol po sa mga reasons po, wala po siyang sinabi. Basta sinabi lang po na sa amin ay basta nang galing daw po sa Rosario, Batangas at makapag-decide daw po siya para po, yun nga po, kung harapin po yung kanyang kaso ay magpakita na lang po talaga at may pag-cooperate po sa kapulisan din po. Kung ano man po. Nakausap niyo ba siya mismo, Major, sir? Yes po, Senator. Nakausap ko po mismo po. So, nung makausap niyo po siya, I'm sure tinanong niyo po siya kung nasaan siya nung time na diniklarang nawawala si Catherine. Tama? Yes po, Senator. Tama po. Yun lang po talaga po, Senator. Pagdating po sa nagsumasagot lang po si Mr. Jeffrey Magpantay sa questions po ng personal na data po regarding sa kanya. Kaya nga po. So, di ba siya po ay personal bodyguard? Driver bodyguard. Tama? Ni Major. Siya po ba ay member ng PNP o civilian po siya? Civilian po, civilian. Civilian po siya. So, hindi po siya organic member ng ating Philippine National Police. Tama? Hindi po. Hindi po. Okay. Nasaan daw po siya nung time na nawawala etong si Catherine at bakit siya ay hindi ma-accounted for? Yun po, Senator. Pagdating po sa part po na mga ganun po, ayaw po na sumagot. Tinanong niyo po siya? Tinanong niyo po siya? Hindi lang po talaga po siya sumagot po pagdating po sa mga ganun pong questions po. Hindi, kaya nga po, Major, opo sir. So, tinanong niyo po siya, ano po yung sinabi niya? Ayaw kong sumagot. I would like to remain silent. Paano ba yung demeanor niya, yung forma niya, yung pananalita niya? Gusto ko lang po malaman. Gusto lang po malaman ng mga kamag-anak na ngayon po ay nakamonitor sa atin, nanonood, nakikinig, maging yung mga listeners to viewers natin. Ano po paano niyo po siya tinanong at paano po yung sagot niya sa inyo? Ayun po, yung pagdating po sa sa kanyang kaso, ang lagi na po niya statement is siya po daw po ay may legal counsel na at yung kanyang case daw po ay ongoing pa yung preliminary investigation. So, isinasubmit lang po niya mismo sa legal process lang yung kanyang kung sakali man siya itatanungin daw po,
ay dapat po ay assisted po siya ng kanyang counsel. Okay, naintindihan natin yan. Karapatan niya po yun. Opo. Paano naman po yung si Major? Nasaan na po itong si Major Alan De Castro? Ito yung primary person of interest at boyfriend na ata ito. Tama? Ni Catherine. Nasaan po si Major? Nakausap niyo na rin po? Major De Castro? Siya po ay nasa regional sa Calabazo po. Sa regional office po namin sa Camp Dilim po. Okay, kung tama po yung pagkakalala ko at that time, sabi ko kung pwede, nasa isang holding area dapat siya na hindi siya pwedeng pag-alagala dahil nung mga panahon na interview natin sa yata yung PNP, pinapabayaan lang ata siya sa isang headquarters ng kapulisan at libre siyang pag-alagala. So, ganun pa rin po bang sitwasyon niya o siya po sir ay pinayagan na makalabas ng police station at pwede na umuwi ng bahay at pag-alagala na lang? Pagdating po sa activities po ni Major De Castro, sir, hindi po ako ang right person po kasi wala po kaming direct na authority po para po sa pag-monitor po sa kanya dahil sa station lang po yung level ko po. Yes sir, yes sir. Opo, sir, siya ho ba ay inyo pong niyaya na magpa-lie detector test? In-offer niyo po ba yun sa kanya? Ay, hindi po, Senator. Bakit hindi niyo po in-offer? Kasi po yung pag-ano nga po sa kanya ang sinasagot niya po lagi sa kailangan daw po ng lawyer kasi may nahayon na po siyang kaya nga po Major, wala naman po masama kung tatanungin niyo siya, okay, nandito ka na rin lang, isa ka sa mga person of interest, kung gusto mo linisin yung inyong pangalan, ito ay voluntary, willing ka ba mag-submit sa isang lie detector test? Pag sinabi niya no, at least tinanong nyo. Yes po, sige po, Senator, pag hindi po tinanong yun. So, hindi po kasi po, ang mismong part po ng investigation po talaga ng is hindi na rin po na sa police station po namin po. Hindi, sorry po Major Sir, hindi po ako naging makulit dito. Naguguluhan lang po ako. Kasi kung sa akin po yan pumunta rito, nagpakita siya para sabihin sa akin na Sen Rafi, nanganganib yung buhay ko o pupunta ako rito para ipakita sa inyo na wala akong tinatago kaya nandito ako, then marami po ako itatanong sa kanya. Nandito na rin lang siya, di ho ba? Kung napapansin nyo po, pag may sumusurrender sa akin, tinatanong ko po yung sumusurrender sa akin, binibigyan ko siya pagkakataon magsalita, etc. So nandun na rin lang po sa harapan ninyo, sana nagtanong-tanong na po kayo. Kapag hindi kayo sinagot, di mo naman pwedeng pilitin. Kung sinabi niya, ayokong sagutin yan, okay. At least, alam natin kung paano tutungo yung direksyon ng pag-iimbestiga. Magkakaroon kayo ng idea, magkakaroon kayo ng guide, magkakaroon ng, kumbaga, perception. Di ba? Which may be important or which may not be important, na pwede nyo pong ipasa sa mga kamag-anak at bahala ng mga kamag-anak na i-process yung kanyang mga sagot. At least you did what you're supposed to do para yung mga kamag-anak makita nila, mabasa nila na talagang ginagawa nyo yung inyong tungkulin upang nang sa gayon mapagaan ang kanilang kalooban knowing na talagang porsigido kayo na hanapin yung katotohanan. Tama, sir? Yes po, Senator. Yung sa amin po ay ang purpose po ng niya nga po talaga ay pag-appeal po kasi po may mga kailangan po sa kanyang legal counsel na available na po siya, talaga malapit din po siya. Kaya nga sir, sa part po ng questions po na doon po sa mga ganun po. Ang in charge po kasi po sa investigation po ng personally po, kaya po yung CIDG po nagpunta po dito sa kanya nung time po na surrender po siya. Immediately po pumunta po ang CIDG po dahil sila po ang in charge po sa investigation po ng tao. Sila po nagtanong po kay Mr. Jeffrey Magpantay regarding po sa mga bagay po. So hindi po ay nagkaroon ng pagkakataon na magtanong sa kanya, sir?
nagtanong din po ako, pero yung personal information lang po talaga po ang aming ano po. Kaya nga po, Major Sir, I'll teach you. Next time, tanungin niyo po yun. Kasi pag sinabi niya na, o sige, magpapalay detector test ako, then ilay detector test nyo, doon may kita na wala siyang tinatago, wala siyang kinakatakutan. Hindi siya ninenervyos. Ba't ako ninervyusin? Magsasabi lang ako ng totoo. Malinis yung aking konsensya. Yes, I'll submit myself to anything. Such as lie detector test. Tama ba, sir? Okay po, sige po, Senator. At least tinanong nyo. Pag sinabi niya, ayoko nga. Di sabihin nyo dun sa kamag-anak. Mga sir, mga ma'am, kuya, ate. Yung person of interest na si Jepoy, tinanong namin kung willing siya magpa-lie detector test. Tumanggi po siya. Bahala na yung mga kamag-anak kung anong dating sa kanila yon. Tama, mali? Opo, sige po, Senator. Di ba, sir? Okay po, sige. Opo. And then, sir, pwede ba malaman namin kung ano-ano yung mga tinanong nyo sa kanya? Regardless kung sinagot niya kayo hindi. Ano-ano po halimbawa? Nakikinig po yung mga kamag-anak. This is for the kamag-anak, sir. Ano yung mga unang yung... Sir, excuse me, Major. Ano po yung unang tinanong nyo sa kanya? Po, Senator, ang aming kinuha po sa kanya, ang sabi ko nga po sa inyo, ang aming kinuha, ano po yung basis po ng bakit po siya nag-report po sa amin dito. Okay. Anong sagot niya? Yun po, sinabi niya nga po, gusto po niya na dito na po at kung sakali po may kailangan po talaga sa kanya yung mga para mapabilis po yung processing po ng kanyang kaso, kung may kailangan po yung kanyang lawyer at makita po ng tao na siya po hindi nagtatago talaga at haharapin din po niya kung ano man yung case na kinakaharap niya. Okay, first question. Ano po yung second question? Then yun nga po, tinanong din po na saan po siya nang galing at sinabi po niya sa amin ay galing po siya ng bayan din po ng Rosario. At kaya po, dumiretso naman po siya dito sa Balayan, Batangas. Okay. Third question. Yun po. Other than that po, yung sinabi po niya namin kung ano nang bakit nga po Balayan, yun yung sabi nga po niya, yung family nga po niya ay dahil may anak po siya ay at kinakasama ay dito po nakatira sa bayan ng Balayan. So kinonsider din po niya ng kung sakali po mas madadalaw po siya kung nasa Balayan po siya kumpara sa nasa Rosario po siya. Pero hindi niyo po tinanong sa kanya na bakit ka nagtago? Kasi for a while hinahanap po siya ng PNP, di po ba? Tama ba ako? Yes po, sir. Yung po ang tinanong ko rin na po sa kanya yung part po na yon. Ang sabi lang po niya ay basta siya po ay ayaw lang po niya magpakita sa mga tao noong time na yun. Kasi nag-iisip po siya kung paano po magandang yung actions po na dapat niyang gawin. Okay. So sinabi niya, so tinanong niyo po yun, sir, sabi niya ayaw niya magpakita sa tao. Hindi niyo po ginawa ng follow-up question, bakit ayaw mo magpakita sa tao? Yun po, kasi nga po, ang ano po, inaayos pa po niya yung mga dapat pong ayusin at kailangan po rin po niya sa pagharap po sa kanyang kaso. Ano na po yung dapat niyang ayusin bago siya magpakita? Ayun, siguro, yun na po siguro po, ang kailangan niya, yung para po may makapag-ano po ng kailangan po sa kaso po niya, yung mga abogado po, kung sakali po may mga inaano siya na witness na pwede niya sabihin kung nasaan. Hindi po siya conclusive to sinabi, basta sinabi ko ano pong kailangan po niya na para po harapin ang kanyang kaso. Ay nag-prepare lang daw po siya. Then kung ayos na po lahat, ay siya po ay willing na pong humarap po para sa harapin po yung kanyang kaso. Okay. Natanong niyo rin po siya nung mga oras o araw na kung saan nawawala o nawala ito pong si Catherine. Nasaan siya? Tinanong niyo po sa kanya? Yun po, yung pagdating po sa kung ang personal tanong po kay kung yung regarding po nga po sa case po na ni Ms. Catherine Camilon ay doon na po siya nagsabi po ng sir, ako po ay may legal counsel. Pagdating po, ongoing na po yung case niyan, hindi na po ako pwede magbigay ng statements other than yung assisted by my counsel. Naintindihan po natin anything na sabi niya po, anything na i-questions niyo po sa akin dyan regarding po sa
na may related sa case na aking kinakaharap, ang advice sa akin ng counsel is kailangan talaga in his presence. Naunawaan ko po yan. May kasama po siyang abogado nung pumunta po sa estasyon ninyo. Wala po nung time po yan ng kanyang abogado dahil at that time din po kasabay din po siya ng kanilang preliminary investigation sa Batangas City. So wala po siya kasama abogado? Ang ano po niya ay ang dinala po niya ay yung mismong yung kanyang waiver na sinasabi na wini-waive niya po ko sa kanila na willing naman po siya mag-submit sa amin dito. Teka muna. Yung abogado po niya yung attend po sa... Teka muna. So dumating po siya dyan sa inyong istasyon, may dala-dala siyang waiver at sinasabing willing siyang sumagot sa mga katanungan ninyo. Ano po, yung detention po kasi inukusunod niya po ba kasi masabing hindi-detain po namin. So hindi po siya magreklamo daw sa amin kung siya po nandito po sa amin sa police station. At wala naman kayong karapatan na i-detain siya. Po, sir, kaya po sabi nga po namin, hindi rin po kami na siya pwedeng i-arrestuhin dahil po wala pa pong ongoing pa po yung preliminary investigation at wala naman pong lumalabas pa na warrant of arrest sa kanya. Saan galing saan galing po yung abogado? Sino po nagbigay ng abogado sa kanya? Yung personal po na sa abogado po niya, hindi na po na sinabi kung paano po niya nakuha po sa abogado. Natapos na ho ba yung ginawang pag-imbestiga ng SOCO, yung pagkukuha ng mga ebidensya doon sa crime scene, sa sasakyan, na process na ho ba yan at meron na pong result? Sir, pagdating po sa passing, yung sa course po ng investigation talaga po, sir, hindi po talaga kami po yung station involved sa case po na yon. So, yun po ang naghawak po talaga ng cases yung CIDG po ng Region 4A. Okay. Odette, tawagan natin. Hindi po masyado pamilya po doon. Naintindihan ko po yan. Odette, ba't natin tawagan yung CIDG? Sino po doon sa Si Colonel Jacinto Malinaw po. Ringing po tayo, Idol. Okay. Kay Colonel Malinaw. Okay. Pero, medyo since nasa jurisdiction ninyo, territory ninyo, na natagpuan po yung sasakyan. Di ba? Hindi rin po sa amin po, sir. Hindi rin po sa amin. Hindi. Hindi rin po. Okay. Bakit? Ano pong involvement niyo po? Medyo, dyan na sumuko sa inyo. Dito lang po sa amin po sumuko po. Okay. Alright. Sige, then I understand. So, ibig sabihin, dapat ang kinakausap talaga rito yung CIDG kung na-process na po ng SOCO yung mga nakuha nilang ebidensya kung meron man doon po sa sasakyan, sa crime scene, etc. Tama? Okay. Yes, po, Senator. And I agree with you. Dapat po ang kinakausap na dyan ay CIDG. Alright. Sige, yan lamang po muna, Major. Nakikinig naman po kanina pa yung mga kamag-anak. At salamat po sa time na binigay po ninyo sa amin, Major, sir. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Major. Thank you po. Mga kababayan, kayo ano ang inyong public opinion dito? Paki-comment na lang sa comment section sa ibaba. At kung ako naman ang inyong tatanungin, para sa akin, kung walang tinatago itong si Magpantay. Dapat magsalita siya dahil siya naman talaga ang itinuturo ng mga witness na isa sa nagbuhat kay Catherine Camilon. Para mabigyan na ng linaw ang kasong ito. At sana sa ating mga kapulisan, wag naman sana nilang konsintihin ang kanilang kabaro. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong lahat.